Ayan, good morning mga kabakyard. Nandito na naman tayo sa ating manukan. Welcome back sa mga loyal viewer ko dyan, subscriber. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po. Mag-subscribe na po kayo. At ito ngayon ay aking ipapaliwanag ang kaibahan ng naka-flooring ang bahay ng manukan at ang hindi naka-flooring. Ayan, ito. Ngayon, syempre dahil 1 year na kami nito, na-observe ko na kung ano ang kaibahan nito. Ayan, ito pala ang aking anak. Ayan, ayan, ito ganito mga kabakyard. Ang naka-flooring is 1 week pa lang kailangan ng tanggalin kasi nagbabasa na ang dumi ng mga manok kahit na kahit na nilalagyan pa natin siya ng rice hull. Ito, ayan, tignan nyo mga kabakyard, ganyan. So, matrabaho din siya kasi nga hindi hindi tumatagal na na natutuyo siya, unlike sa ipapakita ko din sa inyo yung aming nasa lupa lang. Ayan, ito tignan nyo mga kabakyard, yan naka-flooring siya. So, napakatrabaho, dapat talaga weekly nagtatanggal ng dumi ng mga manok. Ayan, hindi pa kami nakapag-harvest ng itlog. Ito pa ang kanilang mga itlog ngayong araw. Ayan, so marami-rami na, almost 80% na ang nakalabas sa kanilang mga itlog. Ayan. Ayan mga kabakyard, nandito na tayo sa kabilang manukan. Ito ay ang nasa lupa lang mga kabakyard. Tignan nyo mga kabakyard, kahit na ito ay mag 1 month nang hindi natatanggalan ng dumi ng manok. Yun yung ipapakita ko. Pasensya na sa mga kumakain dyan. Ito ipapakita ko lang ang kaibahan ng naka-flooring at hindi naka-flooring. Ito kahit na 1 month na hindi siya natatanggalan is tuyong-tuyo pa din siya mga kabakyard ang kanya mga dumi. Unlike doon sa may naka-flooring. So akala namin noong una is mas maganda ang naka-flooring. Yung pala, mas maganda ang nasa lupa lang mga kabakyard. Ayan ang aking na-observe. So next time na na gagawa kami is mas maganda na nasa lupa na lang, mag-a-additional na ng manukan. Ayan, ito. Almost 80% na ang nakalabas sa kanilang mga itlog mga kabakyard. Ayan. Oh, kaway-kaway mga chicken. Ayan. Okay, ayan. Ito. Ayan, dito man sa kabila. Ayan sila, kaway-kaway mga chicken, wala na sila mga water. Ang oras pa lang ngayon is 10 o'clock in the morning. Naki-istorbo lang ako konti. Wala nang laman ang kanilang mga tubig. Ayan. Tapos ito naman dito mga kabakyard. Pag nabubot-bot ang mga manok ay ito. Pinapakawalan namin ganito.
Kasi once na na-exercise pala sila mga kabakyard, is mas maganda ang recovery, mas madaling maghilom ang kanilang puwet, bumabalik. Ang lumabas na nilang bituka is bumabalik, ini-sprayhan lang namin ng Combinix. Ayun ang amin i-spray sa kanilang mga puwet. Ayan. Tapos, pagka nag-start naman na silang mangitlog, is binabalik namin dito sa aming recovery cage. Ayan, itong aming recovery cage. Ito, mga naunang nabutbut ito mga kabakyard. Pero, dahil pinabayaan namin na nandito sila sa baba lang, is gumaling na sila. Ayan kita niyo mga kabakyard, sila ay 2. Tapos meron na rin silang 2 egg, meaning to say naka-recover na sila. Ayan, ganyan lang kadali ang aming pag-treatment sa mga nabubutbut. Dati kasi ang sabi ng aming uncle, once na mabutbut ang mga manok is hindi na gumagaling. So kami naman nag-experiment kami. Sayang naman kasi biruin mo, binili yan ng pagkamahal-mahal, tapos ang mangyayari na lang is kakatayin na lang sila kasi wala naman silang mga sakit sa backyard. Kumbaga na sobrahan lang silang sobrang laki lang ang itlog na lumabas sa kanilang puwet. So kaya sila na bubot-bot. Ayan. So ngayon, dahil natutunan na namin ang gantong pamamaraan, hindi na pagka may nabubutbut, hindi na ako nababahala. Kasi dati once ganito, katulad nito mga kabakyard. Ito, meron na naman itong malapit ng mabutbut. Basta may dugo nang lumalabas sa kanyang itlog. Ayan, ganyan. Basta nagkaroon na ng dugo. So, ang gagawin ko, hanapin ko kung saan dyan ang nangitlog ng ganyan at ilalabas ko na naman yan siya mga kabakyard, para hindi na lumala ang kanyang pagkakaroon ng butbut. Ayan. So, ayan mga kabakyard, nilalagay muna ako ng tubig sa kanilang mga inuman kasi alas 10 pa lang, wala na silang mga tubig. So, ayan. Sana may natutunan naman kayo sa aking vlog sa kaibahan ng naka-flooring at nasa lupa lang. Then, kung paano pagalingin ang mga nabubot-bot na mga manok. Ayan. Thank you sa lahat-lahat ng mga nanonood dyan. Thank you very, very much sa aking mga silent viewer. Sana mag-subscribe na kayo at huwag niyong kakalimutang mag-like and share sa aking mga vlog. Thank you.